Alam, magandang araw po sa atin lahat. Panoorin natin to, ah. Panoorin natin to para meron tayong laman-laman naman natin yung mga jurisdiction ng ICC sa mga bansa. Kahit saang bansa yan. Di lang puro, ni siguro, ibig sabihin ng ICC, hindi siguro natin alam, no? Comment tayo sa mga comment section dyan. Di ba natin alam, panoorin natin to. Okay, game. Hanggat maaari, ayaw makialam ng ICC sa isang bansa at sa mga batas at proseso nito. Yan ang tinatawag na complementarity. Kapag makita ng ICC na gumagana naman ang justice system ng isang bansa, hindi ito manghihimasok o makikialam. Sa ganitong sitwasyon, nawawalan ng jurisdiction o karapatang mag-imbestiga ang mismong ICC. Pero, masusing titingnan ng ICC kung totoo bang gumagana ang justice system o nagpapakitang tao lang ang mga opisyal. Sometimes, Timber stated that it considers whether the domestic investigations and prosecutions of the Philippines Ano ang nangyari noong gumagana pag mayaman, pag mahirap. Mabagal. balikan natin. as the investigations before the court. Matapos buksan ang preliminary examination o ang stage 1 noong February 2018, sariling nagdesisyon si dating Di ba? Pakinggan nyo! Basahin nyo! Step 1, preliminary examination 2018, Noong sinimulan, di ba, nagsampa sila 2017, ng kaso, Sir Trillanes. 2018, preliminary examination na. Pinaalam yan sa gobyerno ng Pilipinas noon, pero sinabi ni Duterte, ay, eto na, nagsisimula na. Pinag-iisipan ako na magpumalas. Pumalas siya ngayon ng Marso. Nagsimula na sila eh. Preliminary examination na nga eh. Pangulong Rodrigo Duterte na kumalas sa ICC. Ang lampas isang dekadang pinaghirapan ng Pilipinas na ma-ratify, nawala. Biruin mo? Ni-ratify sa kong statute. Nilagdaan ng 24 senador tapos babawiin lang ng isang Duterte kasi nagkakaso siya. Si Trillanes naman na nagkaso, hindi naman si BBM, mga tangpulanong mangmang. Panati kong mga kultong gago. March 2019 nang magkabisa ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Si isang taon yan eh. Ang mga sumulat ng Rome Statute, matalino. Alam nilang gagawin ito ng mga makapangyarihang tao, lalo na kung sila na ang mapeperwisyo. Matalino. Kasi, kung matalino man si Duterte, mas di hamak na mas matalino pa rin yung mga tiga-ICC. Kasi, nagsimula na 2018. February, Marso, nagkalas na si Digong. Kasi alam niya, iimbestigahan na siya. Gonggonis, mga DDS na tanga. Kaya sabi sa Rome Statute, basta nagsimula ang isang proseso habang miyembro ka pa, kahit humiwalay ka pagkatapos, magpapatuloy ang prosesong yun. Naintindihan nyo? Ulitin ko. Nagsimula ang preliminary examination February. Okay? February 2018. Okay, simulan natin sa una para huwag magpakatanga. 2017, nagsampa ng kaso. Si Trillanes. Umabot pa ng isang taon bago nag-preliminary examination. Examination pa lang yun, Sinisimulan pa lang! Shit. Ngayon, its withdrawal shall not affect any cooperation with the court in a connection with the criminal investigation and proceeding in a relation
to which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were commenced prior to the date and which the withdrawal because affected. Which the withdrawal became affected. Noong September Di ba? Ayan o! Oh! Siyang buwan! Bago nag-withdraw. Nasimulan na. 2021, pumayag ang ICC Pre-Trial Chamber na simulan ng investigasyon o Step 2. Bago bumaba sa pwesto si Duterte, naisipan ng kanyang mga tagapayo at abogado na pwede namang magpa-defer. Sa ilalim ng Rome Statute, maaaring igiit ng bansa na gumugulong ang sarili nitong investigasyon at kailangang tumigil ng ICC para tingnan kung talagang gumugulong. Ito yung nagpaalam yung ICC na mag-iimbestiga kami, sabi. Ayun, inano ng Pilipinas na gumagana naman ang korte natin, sabi ni Duterte. Korte namin dito, sabi ni Duterte. Pero deep inside, hindi gumagana na noon. Marami nang pinapatay noon. Ha? Ang tagal na ng proseso ng korte noon. 2018? Puta, kasagsagan ng war on drugs yun. Pero matapos ang deferral period, rin ng ICC prosecution team na hindi sapat ang ginagawa ng Pilipinas. Tama. Paano ba naman? Yung autopsy, yung death certificate, cardiac arrest, tapos may butas sa ulo, tinamaan ng bala, Oh. Nagpa-defer ang gobyerno ng Pilipinas. Kasi alam nyo kaya kasi masama ang loob ni Panelo kasi siya po ang nag-advise ng mga iyon. Ha? Political advisor po ni Panelo yon. Tsaka ni Michael Yang. Paano ba naman kasi maging mga political advisor mo, mga drug lord, di ba? Nito, nasabi ng ICC prosecution na hindi sa Paano ba naman yung malalaman sa mga ICC process na yan? Yung puro mga drug lord, yung mga political advisor mo, Dudigo. Putang inang yun. Si Michael Yang. Oh. Kaya naghihimotok po si Salvador Panelo ngayon. Kasi siya po ang may advice niya. Diba? patang investigasyon ng Pilipinas at sa gayon ay walang complementarity dahil para sa kanila, bagsak ang Pilipinas sa same person, same conduct test. Sa same person, same conduct test, ang investigasyon ng Pilipinas ay dapat na tumitingin sa parehong tao at parehong tipo ng krimen na iniimbestigahan ng ICC. Ang sabi ng ICC prosecutor, magkaiba, kaya para sa kanila, walang complementarity. Noong January 2023, nagdesisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na tama ang kanilang prosecutor kaya binuksan nilang muli ang investigasyon. Enter frame, ang bagong administrasyong Marcos. Kumuha si Solicitor General Menardo Guevara ng isang British lawyer na espesyalista sa ICC, si Sara Bafadel. Pumunta si Bafadel at si Guevara sa ICC Appeals Chamber at kunestyon ang pangalawang desisyon ng Pre-Trial Chamber. Nagdagdag sila ng panibagong argumento. Sabi nila, ang prosesong sinasabi sa Rome Statute na hindi maaapektuhan ng pagkalas ng bansa ay yung pagbubukas ng investigasyon o Step 2. Kumalas daw si Duterte sa ICC nang nasa Step 1 pa lang. Kaya para sa kanila, wala nang jurisdiction ng ICC. Ang desisyon ng Appeals Chamber, ibasura ang apela ni Bafadel at Guevara. Pero ang botohan, 3-2, kamuntikan na silang nanalo. Ano ang nangyari? Sabi ng tatlong husgado ng Appeals Chamber, hindi sakto ang apilang ginawa. Pinestyon nila ang jurisdiction, gayong hindi naman ito ang laman ng pre-trial decision na kanilang inapila. Ibig sabihin, ayaw nilang sagutin ang tanong ng jurisdiction dahil hindi ito ang tamang panahon. Technical. Sabi ng dalawang dissenting judge,
Pwede nang pagbigyan iyon ng korte at sagutin kung tama ba ang argumento ni Bafadel at Guevara. Para sa kanila, tama. Kung nag-withdraw ang bansa, step 1 pa lang, wala nang jurisdiction ng ICC. Ito ang dahilan kung bakit kahit nanalo ang mga biktima at mga taga-suporta nila sa round na ito, may baon pa rin katiting na panalo ang gobyerno. Dahil kung dumating ang tamang pagkakataon, maaari nilang muling gamitin ang argumentong ito. Pero kasasabi lang ng Administrasyong Marcos, hindi na sila sasali sa proseso ng ICC. Kaya dito, tama, that's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Ang bad news dito para kay Marcos, maaring tingnan ito ng ICC bilang isang pruweba na hindi seryoso ang gobyernong magbigay ng tunay na hustisya. Dahil sinabi na nga ng appeals chambers, tamang gamitin ang same person, same conduct test o ang test na nagpapakitang tugma ang ginagawa ng Pilipinas at ICC. Anong ibig sabihin nitong lahat? Mahaba pa ang laban. May win-win scenario dito para sa mga biktima. Kung ayaw ng gobyerno nating tunay na mag-imbestiga, ang ICC ang gagawa. Sa ilalim ng Rome Statute, pwede ngang tumigil na ang ICC sa pag-iimbestiga, pero tutulong sila sa Pilipinas. Win-win, di ba? Pero talo dito ang mga may pakana ng patayan. Ang mahirap na tanong ay para kay President Bongbong Marcos Jr. Ano ang win scenario para sa kanya? Ang protektahan ng gobyerno ni Duterte pero masira sa international community? O bigyan ng tunay na hustisya ang mga pinatay at namatayan at patunayang may pakialam at malasakit siya sa karapatang pantao? Your move, President Marcos. Binabantayan ka ng mga Pilipino at ng buong mundo. Pero ang botohan. Ang video po ito, 1 taon. 1 taon na po. Yung kasagsagan po ng desisyon or paninindigan ng Pangulo na hindi na tayo kasapi ng International Criminal Court. Pero, sa kasamaang palad, ay trinabaho ito ng mga Duterte. Patuloy nilang ginago. Ayun, di ba? Pumanig si Marcos sa mga biktima at kumbaga pinakinggan niya ang international law. Hindi ang sindikatong si Duterte. Di ba? Okay na sana. Pero ginawa niyong kalokohan. Kaya, yan po ang dahilan kung bakit po kayo nakakulong. Pwede na nga sana natin daanin sa pagkakaibigan eh. Di ba? Kaya nataman tayo mga Pilipino eh. Di ba? Kaibigan malakas, pero binaliwala nyo ang pagkakaibigan. Dapat ito naman sana ang panoorin ni Amy Marcos. Ay, itatag natin si Amy Marcos. Narinig nyo? Napanood nyo? Intindihin yung maigi. Nang hindi kayo mga tatanga-tanga. Thumbnail.